Lumaki na ang aso. Mas makapal na ang balahibo nito at may manipis na puting guhit na ngayon sa kanyang nguso. Pero ang kanyang matalim na mata na kulay asul, puno ng pagmamahal, ay hindi nagbago kahit kaunti. Nakatayo si Emily sa may pintuan, nanginginig. Tumingala si Daniel. "Emily," mahina niyang sabi, "wala nang kailangang sabihin. Ang makita lang siya ay parang suntok sa sikmura, halo ng pasasalamat at sakit. Nakaukit sa mukha ni Emily ang lahat ng hirap na tiniis niya para kay Daniel. Ang mga pagbisita na marahil ay kinailangan niyang ihinto. Ang buhay na pinlano nila nawala na. Sinubukan ko," sabi ni Emily, nanginginig ang boses. "Nakiusap ako na silipin ulit ang kaso. Tinawagan ko ang lahat ng kaya kong tawagan. Wala ni isa ang nagmalasakit. Patawad, Daniel." Umiling siya ng dahan-dahan. "Huwag, mas marami kang nagawa kaysa sa kahit sino pa." Naglinis ng lalamunan si Sandra Moreno. Mas malambot na ngayon ang kanyang tinig. 15 minuto lang ang meron kayo," sabi niya. "Pagkatapos niyan, darating na ang chaplain. Tapos ang medical team. Pasensya na, Hayes." Lunok ni Daniel, hirap itago ang emosyon. "Salamat sa pagkakataong ito," mahina niyang sabi. Lumuhod si Emily sa tabi ni Ranger na abalang dinidilaan ang mukha ni Daniel na puno ng tuwa. Inabot niya ang kamay ni Daniel at agad naman itong humawak. Saglit silang nanatiling tahimik, magkahawak, binubuhos ang damdamin ng mga panahong nawala sa kanila. "Kanya ka pa rin," mahina't buhos damdaming sabi ni Emily. "Hindi ko siya ipinaampon kahit pasabihan akong dapat ko nang magpatuloy." Ibinaon ni Daniel ang mukha sa balahibo ni Ranger. Nilalanghap ang amoy na dati sumasalubong sa kanya tuwing umuuwi mula sa trabaho. Sa maliit na silid na iyon, tila huminto ang oras. Sa labas, may mga nagpoprotesta at mga opisyal na naghahanda para sa bitay, pero sa loob, namumukadkad ang pag-ibig, hilaw at totoo. 15 minuto, paalala ni Moreno habang lumalabas ng silid. Mabilis na kumurap si Emily, pinipigilang umiyak. "Nasa labas lang ako," sabi niya, sabay pisil sa balikat ni Daniel. "Dito lang ako hanggang..." Naputol ang kanyang boses. Tumalikod siya, niyakap ang sarili habang umaalis. Tumunog ang pinto ng magsara, mag-isa na si Daniel kasama si Ranger, kahit pa may bantay at warden sa likod ng salamin. Ngunit sa kabila noon, parang may pribadong sandali, banal at saglit na katahimikan sa gitna ng kaguluhan. Umungol si Ranger, kinayod ang braso ni Daniel at isiniksik ang ilong sa kanyang dibdib. Ayaw lumayo ni kaunti. Hinaplos ni Daniel ang tenga ng aso habang dumadaloy ang mga luha. "Hinding-hindi ako tumigil sa pagmamahal sa'yo," bulong niya. "Palagi pa rin kitang napapanaginipan, yung mga lakad natin sa Redwood Creek, yung pagtuturo ko sa'yo ng bagong tricks. Ikaw ang dahilan kung bakit ako lumaban." Tumigil siya, sinapian ng alaala ng mga gabing halos lamunin siya ng kawalan ng pag-asa. "Binigyan mo ako ng dahilan para mabuhay." Dinilaan ni Ranger ang kanyang pisngi ng banayad, parang sinusubukang bawasan ang sakit. Hindi man niya maintindihan ang maling pagkakakulong o ang mga tanggihang dumating sa huling sandali. Nauunawaan niya ang sakit at sapat na iyon. May mahinang katok, umiikli na ang oras. Bawat segundo ay dumudulas na parang tubig sa disyerto, masyadong mabilis, masyadong mahalaga. Ibinaon ni Daniel ang kamay sa balahibo ni Ranger. "Hindi patas," mahina niyang sabi. 5 taon ang nawala at hindi ko man lang napatunayang..." Naputol ang kanyang boses, naipit ang mga salita sa lalamunan. Sa pakiramdam niya, pang-100 beses na niyang naisip, "Hindi ko pinatay si Raymond Langford." Paulit-ulit niya itong sinabi. May desperasyon, may pag-asa, ngunit walang hukom, walang hurado ang naniwala. Dahan-dahan siyang tumayo at marahang ipinatong ang kanyang mga kamay sa magkabilang pisngi ni Ranger.
Tinitigan siya ng aso, tayong-tayo ang mga tainga, parang sinusubukang tandaan ang bawat detalye ng mukha ni Daniel. Mahal kita, bulong ni Daniel, nanginginig ang boses. Pagkatapos kahit mabigat ang dibdib, umatras siya ng isang hakbang. Inaasahang kukunin na ng isang tao ang aso. Pero biglang umalingaw-ngaw ang tinig ng warden sa intercom. Mr. Hayes, tapos na ang oras mo pero gusto mo bang manatili si Ranger hanggang dumating ang chaplain? Maaari kong payagan ng kaunting minuto pa kung nais mong nasa tabi mo siya. Napahinto sa paghinga si Daniel. Malaking bagay po yan sa akin, ma'am. Mas banayad ang tinig ng warden nang sumagot, sige. Pero hanggang dumating lang ang chaplain. Pagkatapos nun, kailangan na naming siyang ilabas. Alituntunin yan. Muling umupo si Daniel sa kama, marahang kinawayan si Ranger para umupo sa tabi niya. Ilang minuto pang napakahalaga. Naupo siya roon, nilamon ng tahimik na hindi makapaniwala. Ang simpleng sandaling ito ng pagiging magkalapit, ito na ang huling kapayapaang mararanasan niya, kasama ang nilalang na higit sa lahat ang naging mahalaga sa kanya. Pumikit siya, kung ito man ang huling alaala na madadala niya, sapat na ito para matahimik ang loob niya. Sa labas ng selda, nakasandal si Emily sa pader, mahigpit na nakayakap sa sarili. Wala siyang marinig, pawang mahihinang tinig lang mula sa dulo ng pasilyo. Paminsan-minsan may maririnig siyang mga yapak, mga guwardya, doktor, mga taong tila itinuturing itong isang ordinaryong araw lang. Biglang may boses sa likuran niya na ikinagulat niya. Miss Brooks, pagharap niya nakita niya ang isang matangkad na lalaking may buhok na may halong puti at suot na madilim na suit. Kilos niya ay parang sanay sa pamumuno pero may lungkot sa kanyang mga mata. Ako, si Douglas Delacroix. Pakilala niya sabay abot ng kamay. Ako ang lead detective sa kaso ni Daniel Hayes. Nanigas ang katawan ni Emily. Bakit ka nandito ngayon lang? Tanong niya. Wala na sigurong isang oras si Daniel. Ngayon ka lang lalapit? Tumango ang lalaki, bahagyang humigpit ang ekspresyon. Kaya nga ako nandito, naniniwala akong baka nagkamali kami. Nanuyo ang lalamunan ni Emily. Baka, mariin niyang sabi. At inabot ka ng 5 taon bago sabihin, yan? 2 taon na akong may pagdududa, amin ni Delacroix. Muli kong sinilip ang kaso. Ako at ang partner ko, may napansin kaming mga kakaiba, pero hindi interesado ang departamento. At ako, tumingin siya sa sahig, bakas ang konsensya sa bawat guhit ng kanyang mukha. Nag-alinlangan ako, ayokong gibain ang sarili kong kaso hanggat hindi ako tiyak. Nakapigil ng kamao si Emily, pero mas nanaig ang pagod kaysa galit. And ngayon, aniya, siguro 30 minuto na lang ang natitira. Ano pa bang magagawa mo? Itinaas niya ang kanyang telepono. May pinasuri akong digital na ebidensya. Mga galing sa personal na tala ng biktima. Mga lead na hindi binigyang pansin nung trial. Kung may makuha kaming matibay, posibleng maantala ang bitay. Lunok niya. Ang tanong na lang, papayag ba ang warden na ihinto ang lahat base lang sa hinala? Huminga ng malalim si Emily, nanginginig. Karapat-dapat si Daniel sa pagkakataong yon, sabi niya. Inosente siya, palagi akong naniwala roon. Bahagyang tumango si Delacroix. Ako rin, ngayon. Kung ganon, tara na, sagot ni Emily, sabay sunod sa kanya sa pasilyo. Ang laman ng isip niya ay ang mga taon na ginugol ni Daniel sa kalungkutan, hinatulan, tinatakan bilang mamamatay tao ng mga dating humahanga sa kanya. Bakit ngayon ka lang dumating? Gusto na niyang isigaw, pero hindi pa ito ang tamang oras. Sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Sandra Moreno sa tabi ng pintuang may salaming panel, binubusisi ang mga dokumentong nasa clipboard. Lumapit si Delacroix at ipinakilala ang sarili. Tumigas ang ekspresyon ng mukha ni Moreno. May dala ka bang maaaring baguhin ang lahat ng ito? Tanong niya. Alam mo bang ilang minuto na lang ang natitira?
Mabilis na tumango si Delacroix. Opo ma'am, naniniwala akong may mahalagang ebidensya na hindi naiproseso ng tama. Kung may kahit kaunting posibilidad na si Daniel Hayes ay napagbintangan lang o nakaligtaan ang tunay na salarin, hindi natin pwedeng ituloy ang isang desisyong hindi na maibabalik. Humihiling ako ng pansamantalang pag-aantala habang kinukumpirma ang mga impormasyong ito. Tiningnan siya ni Moreno ng matalim at mapagsiyasat. Nauunawaan mo bang hindi ko pwedeng ihinto ang bitay base lang sa biglang pagbabago ng isip ng isang opisyal, sabi niya. Kailangan ng formal na proseso sa batas para sa stay, hindi sapat ang hinala. Sinisiyasat ngayon ng kontak ko ang mga pribadong record sa pananalapi ni Langford. Mga digital na transaksyong hindi na ipresenta sa korte. Kung may makitang koneksyon sa ibang tao o ebidensyang nagpapakitang si Daniel ay isinangkot lang. Hindi na niya tinapos ang sinabi. Hinayaan ang bigat ng kanyang mga salita ang magsalita para sa kanya. Napabuntong hininga si Moreno at hinaplos ang sentido. Maari kong ipasa ang kahilingan mo sa Department of Corrections at sa legal team ng gobernador, pero kung wala kang dokumentadong ebidensya, haka-haka lang yan. Bigla may isang gwardyang lumapit sa warden. Ma'am, nasa linya ang tanggapan ng district attorney. Kumikitid ang noon ni Moreno, either perpektong timing o pinakamasamang pagkakataon. Bulong niya sabay lakad papunta sa tawag. Lumapit si Emily kay Delacroix, mahinang nagsalita na puno ng pag-aalala. Paano kung tungkol sa bagong ebidensya ang tawag? Sana nga, sagot niya mariing huminga. Kung hindi, gagawin ko ang lahat. Ibubunyag ko ang lahat. Pinilit na testimonya, maling paghawak ng ebidensya, kahit hindi perpekto, baka sapat para mapigil ito. Hinawakan ni Emily ang kanyang braso, animoy nagmamakaawa ang mga mata. Pakiusap, kahit isa sa 100 posibilidad, hindi siya dapat mamatay ng ganito. Inosente siya. Bigla namang tumunog ang telepono ni Delacroix. Nang tingnan niya ang screen, nagbago agad ang ekspresyon niya. May liwanag ng pag-asa sa ilalim ng tensyon. May nakita sila, sabi niya, halos hindi mapanatili ang tinig. Sabi ng kontak ko, may malalaking bank transfer sa mga record ni Langford noong panahon ng krimen. Pinadaan sa shell companies, posibleng hush money o bahagi ng isang setup. Paparating na ang mga file ngayon. Halos gumuho ang tuhod ni Emily. Maaring sapat na yan, mahinang sambit ni Emily, para mapatunayan na walang motibo si Daniel o na may ibang taong may pakana ng lahat. Nagkuyom ang panga ni Delacroix. Kailangan kong suriin agad ang mga file. Kung magtuturo ito sa krimeng pinansyal na konektado sa pagkamatay ni Langford at hindi kay Daniel, may pag-asa tayo. Pero hahayaang ihinto ng warden ang bitay habang sinusuri ito? Tanong ni Emily. Hindi sila kailangang maghintay ng matagal. Bumalik si Moreno, maputla ang mukha, tila nakatanggap ng mabigat na balita. Detective Delacroix, Miss Brooks, maaaring isaalang-alang ng tanggapan ng DA ang pansamantalang pagkaantala kung makakapagpakita tayo ng malinaw na senyales ng pag-abuso sa proseso. Pero kailangan pa rin itong maipasa sa legal team ng gobernador. Itinaas ni Delacroix ang kanyang telepono. Ipapasa ko na ang mga dokumento. Mabilis na tumango si Moreno. Gawin mo, tatawagan ko mismo ang opisina ng gobernador. Bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Emily. May oras pa ba tayo? Hindi sumagot si Moreno, bagkus ay tumalikod at kinawayan sila para sumunod. Sa opisina niya, abala ang paligid. Tumutunog ang fax machine, maingay ang computer, kumikislap ang mga linya ng telepono. Mabilis na nagtatype si Delacroix, ipinapadala ang mga file. Nasa telepono na si Moreno at ramdam sa kanyang tinig ang matinding tensyon. Oh, si Sandra Moreno ito. Kakakatanggap lang namin ng bagong datos na maaaring magpahiwatig ng maling pagkakakulong.
Hindi ko pwedeng ipatupad ang bitay hanggat hindi nasusuri ang mga detalye. Nakatayo si Emily sa may pinto, mahigpit ang dibdib. Totoo ba ito? Maliligtas pa ba si Daniel? Tiningnan niya si Delacroix na ang tikas at paninigas ng katawan ay naglalaman ng pinaghalong konsensya at pagkaapurado. 10 minuto ang lumipas, parang habang buhay. Sa wakas, ibinaba ni Moreno ang telepono. Kailangan pa nila ng dagdag na ebidensya para kumilos ng tuluyan, sabi niya. Pero binigyan tayo ng 2 oras na pagkaantala sa bitay habang nire-review ang lead na ito. Napasinghap si Emily. 2 oras lang? May halaga rin yan, tahimik na sagot ni Delacroix. Nagbibigay ito ng oras. Kung mapapatunayang ito ay murder for hire o mas malalim na sabwatan, pwede tayong humiling ng tuluyang stay. Bumitaw ng buntong hininga si Moreno pero halatang nanatili ang tensyon sa kanyang balikat. Sa ngayon, panatilihin nating tahimik ito. Kapag nalaman agad ng media bago magdesisyon ang gobernador, baka mawalan tayo ng kontrol sa sitwasyon. Tumango si Emily, nagniningning ang mga mata. Ibig sabihin, may posibilidad talagang mabuhay si Daniel hanggang bukang liwayway. Kung may katotohanan ang mga impormasyong ibinigay nyo, sagot ni Moreno, tinitigan siya. Sisiguraduhin kong hindi ito itutuloy. Halos pumatak na ang luha ni Emily habang tumatango. Pakiusap, sana hindi ito isa na namang malupit na biro na isip niya. Sana ito na ang simula ng hustisya. Dahil kung hindi, ang huling alaala niya kay Daniel ay ang pagkitang siya'y dinadala sa silid ng kamatayan habang tinatawag pa rin siyang mamamatay tao. Sa sandaling iyon, mahinang kumatok si Chaplain Clark sa pinto ng selda. Daniel, maaari ba akong pumasok? Si Daniel, nakapatong ang kamay sa leeg ni Ranger, ay tumingin at tahimik na tumango. Opo, pasok po kayo! Lumapit ang isang gwardya upang kunin si Ranger mula sa silid. Pumalag ang German Shepherd, pilit na humihila pabalik. Ayaw niyang umalis. Yumuko si Daniel at humalik ng marahan sa hangin. Umungol si Ranger, wasak ang puso. Pumasok ang Chaplain Clark, nakasuot ng karaniwang damit pangkaparian, walang kurbata, tahimik ang presensya at nakapapawi ng kaba. Matagal na silang nagkakakilala ni Daniel sa dami ng linggong pinag-usapan nila. Ibinaba niya ang isang maliit na Biblia sa mesa at mahinang nagsalita. Ipinaghahanda na nila ang silid, sabi niya, pero gusto kong makasama ka. Maliban na lang kung gusto mong mapag-isa, alok ni Clark. Nagbigay si Lynn ng bahagyang pagod na ngiti. Hindi, masaya akong nandito ka. Salamat, Chaplain. Nagsimula silang manalangin o si Clark, sa totoo lang. Nakikinig lamang si Lynn, kalahating gising sa mga salita. Lumulutang ang isip niya sa pagitan ng pamamanhid at isang marupok na pag-asa. Naalala niya ang ina niya, matagal nang pumanaw na nagturo sa kanya na maniwala sa biyaya at pagtubos. Ang lungkot na nararamdaman niya ngayon ay hindi para sa sarili, kundi para sa ina. At kung ano ang maiisip nito, kung nalaman niyang ang anak niya ay nahaharap sa kamatayan para sa krimeng hindi niya ginawa. Sa kalagitnaan ng panalangin, biglang bumukas muli ang pinto. Pumasok si Sandra Moreno, mababa at may pagkaapurado ang tinig. Chaplain, kailangan ko ng ilang sandali kasama si Mr. Hayes. Tumingin si Clark kay Lynn at tahimik na umatras. Lumapit si Moreno, kita sa mukha ang pagkalito. Mr. Hayes, kakakatanggap lang namin ng bagong impormasyon na nagpapalabo sa pagkakasangkot mo sa pagpatay kay Raymond Langford. Napatitig si Lynn sa kanya, halos hindi makaproseso ang narinig. Dahil dito, patuloy niya, nakuha ko ang 2 oras na pagkaantala. Naantala ang iniksyon. Naantala? Ulit ni Lynn, para bang banyaga sa kanya ang salitang iyon. Hindi ka na nakatakdang mamatay sa 9:00, paliwanag ni Moreno. Nakahold ang proseso hanggang 11:00. May mga bagong dokumentong pinansyal
na maaaring nagpapakita na isinangkot ka lang. Kung totoo ang mga yon, maaaring maglabas ng stay ang gobernador at magsagawa ng mas malalim na investigasyon. Napakurap si Lynn. Napakalakas ng tibok ng puso niya. Halos hindi siya makaisip. Totoo ba to? Pagkatapos ng lahat, may naniniwala na sakin. Dahan-dahang huminga si Moreno. Hindi pa ito kumpirmasyon ng pagiging inosente mo, pero sapat ito para bumukas ang usapan. Pinipilit ni Detective Delacroix ang isang buong pagsusuri. Naguluhan ang isip niya sa dami ng emosyon, gaan, galit, hindi makapaniwala, pag-asa. Nangangatog ang mga kamay niya habang naupo muli sa kama lutang. Tumingin siya kay Clark na halatang gulat din. Mananatili ako rito at makikipag-ugnayan mula dito, sabi ni Moreno. Mananatili ka sa kwartong ito na may bantay. Kung mapatunayan ang ebidensya, ititigil natin ng tuluyan ang bitay. Namumuo ang luha sa mga mata ni Lynn. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi na niya pinigilan ang pag-iyak. Pumasok ang isang gwardya na may dalang telepono at iniabot ito kay Moreno. Mabilis niyang sinagot iyon at tumabi. Lumapit si Clark at bumulong, "Daniel, baka ito na ang himalang hinihintay natin." Halos hindi makapagsalita si Lynn. Hindi ko hinayaang maniwala ako. Paano kung biglang mawala ulit? Paano kung kailangan kong harapin ulit yon? Ipinatong ng chaplain ang matatag na kamay sa balikat niya. Kung mangyari man yon, haharapin mo ito gamit ang lakas at dangal na pinanghawakan mo sa lahat ng oras. Pero huwag kang matakot, umasa ngayon. Pinunasan ni Lynn ang kanyang mga mata, labis ang nararamdaman. Nagsalpukan ang mga tanong sa isip niya. Anong mangyayari kung mabuhay siya? Paano na si Ranger, si Emily? Ano nang itsura ng buhay pagkatapos nito? Ang mga taong ginugol sa pag-iisa ay winasak ang kanyang karera, kinain ang laman ng kanyang bank account at kinitil ang kanyang kapayapaan. Kahit ang kalayaan ay mangangahulugan ng pagsisimula muli mula sa wala. Pero sa gitna ng bagyong bumabagabag sa kanyang isipan, may isang pag-iisip na nangingibabaw. Maaring hindi ako mamatay ngayon. Bumalik si Moreno, kalmado ang mukha. Mananatili ka rito. Ipagbibigay alam namin agad sa iyo kapag may nalaman pa kami. Nanginginig ang tinig ni Lynn. Salamat. Salamat sa pagbibigay ng pagkakataon. Tumango si Moreno at lumabas. Marahang isinarat ni Locke ang pinto. Umupo si Clark muli. Gusto mong pag-usapan kung ano ang nararamdaman mo? Bahagyang tumango si Lynn kahit hirap siyang mahanap ang tamang mga salita. Natatakot ako, amin niya sa wakas. Natatakot akong maniwala na maaaring magbago ito at natatakot na hindi. Handa na akong umalis, pero ngayon takot akong umasa. Inabot ng chaplain ng isang baso ng tubig. Ayos lang na maramdaman mo lahat ng yan, pero tandaan mo, hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Tahimik silang naupo. Paminsan-minsan may beep mula sa intercom o yabag na dumadaan sa labas ng pinto. Dahan-dahang umusad ang oras, 9:15, tapos 9:30, pagkatapos 9:45. Ang bawat minutong lumilipas ay parang regalo at pahirap. Isang palugit, pero isa ring paalala na maaaring magwakas pa rin ang lahat. Pagsapit ng 9:52, umalingaw-ngaw ang buzzer sa pinto. Si Guard Tuttle iyon. Umatras siya at biglang pumasok si Ranger, pilit hinahatak ang kanyang tali, kumakawag ang buntot na parang propeller sa tuwa. Napabangon si Lynn, hindi makapaniwala. Anong nangyayari? Kumibot ang balikat ni Tuttle. Naisip ni Sandra na baka gusto mong makasama siya. Pakiramdam niya, pareho kayong kailangan ng kasama habang naghihintay. Lumuhod si Lynn habang yumakap si Ranger sa kanya, puno ng ligaya. Niyakap niya ng mahigpit ang aso habang dinudumog siya nito ng masiglang mga dilaan.
Ngumiti si Chaplain Clark at tahimik na umurong. Ibinigay sa kanila ang espasyo. Ipinatong ni Lynn ang mukha sa balahibo ni Ranger at bumulong, "Baka hindi pa tapos, buddy. Baka may kaunti pa tayong oras." At sa unang pagkakataon mula nang siya'y maaresto, naramdaman ni Daniel Lynn Hayes ang isang damdaming matagal na niyang inakalang tuluyan ng nawala, tunay, dalisay na pag-asa. Samantala, sa opisina ni Sandra Moreno, paikot-ikot si Douglas de la Croix, habang si Moreno ay abalang nakikipag-usap sa legal team ng gobernador. Matigas ang upo ni Emily sa isang silya malapit sa bintana, hindi makapagsalita sa sobrang bigat ng nararamdaman. 10:05 ng umaga ang nasa orasan. Paunti-unti nang nauubos ang 2 oras na palugit. Nag-vibrate ang telepono ni De La Croix, isang mensahe mula sa kanyang contact. Pinuksan niya ito at nanlaki ang mga mata. Na-trace na nila ang mga shell company sa mga account ni Langford. Lahat ito konektado sa isang lalaking ang pangalan ay Marcus Dalton. Aniya, tumataas ang boses. Isa siyang kilalang fixer. Ang trabaho niya ay mag-ayos ng patayan at magtanim ng ebidensya. Tumigil si Moreno, nakabitiw ang kamay sa ibabaw ng telepono. Ibig sabihin, maaring inupahan ni Langford si Dalton para harapin ang mga kaaway o baka bahagi siya ng mas malaking sabwatan. Matatag ang tango ni De La Croix kung sangkot si Dalton at si Langford ang target o nag-utos. Ibig sabihin, posibleng si Daniel ay napagbintangan lang at kung ganon, guguho ang buong kaso. Ibinalik ni Moreno ang telepono sa tainga. "Counselor, narinig niyo ba yon?" "Oo, yan mismo ang sinasabi nila. Ang pangalang ito, Marcus Dalton, hindi man lang nabanggit sa paglilitis." Mabilis ang tibok ng puso ni Emily. Nabasa na niya ang bawat ulat, sinundan ang bawat lead. Ni minsan, hindi niya nakita ang pangalang iyon. "May ebidensya ba tayong nagpapakitang naroon si Dalton sa mismong lugar ng krimen?" tanong niya. Sinuri ni De La Croix ang kanyang mga mensahe. "Wala pa. Kumpirmasyon pa lang ng kahina-hinalang mga money transfer, malamang hush payments. Pero wala pang konkretong lokasyon." Tumayo si Emily na kuyumang kamao. Paano tayo makakahanap ng pruweba sa loob ng wala pang 1 oras? Bago pa man makasagot si De La Croix, bumukas ang pinto ng opisina. Isang nakayukong matandang lalaki ang pumasok. Nakilala agad siya ni Emily, si Franklin Beckett, ang Assistant District Attorney na nanguna sa orihinal na prosekusyon. Lumakad ito ng may bagal, ngunit puno ng autoridad, hindi mabasa ang ekspresyon. "Nabasa ko na may bagong ebidensyang maaaring makapigil sa bitay," sabi niya. "Gusto ko itong makita." Nag-alinlangan si De La Croix pero ipinaliwanag. "Nakatuklas kami ng koneksyong pinansyal sa pagitan ni Langford at isang kilalang kriminal na tagapamagitan. Mga shell corporation, lihim na transaksyon, sapat para pagdudahan ang pagkakakulong ni Hayes." Nakatawid ang mga braso ni Beckett. "Ako mismo ang humawak sa kasong yan, maliban na lang kung may maipapakita kayong direktang pruweba na wala si Hayes sa pinangyarihan ng krimen o may ibang gumawa ng pagpatay. Hindi ko susuportahan ang pagpapaliban ng bitay." Nagbitak ang tinig ni Emily habang lumapit. "Hindi mo kayang suportahan ang delay sa kabila ng ganito kalaking pagdududa? Ang sistema ay nangangailangan ng pruweba lampas sa makatwirang pag-aalinlangan. Hindi ba sapat na dahilan ang posibleng contract killer para kwestiyonin ang hatol?" Nanikip ang labi ni Beckett. Lahat ng convict ay nagsasabing inosente sila, Miss Brooks. Ang mga fingerprint ni Hayes ay nasa kutsilyo. "Sa kutsilyong inamin niyang dati niyang pag-aari," singit ni De La Croix. "Sinabi niyang ninakaw ito mula sa kanyang truck ilang linggo bago ang krimen, isang bagay na hindi kailanman inimbestigahan ng opisina niyo." "Hindi na kailangan, nagmatch ang fingerprints," mabilis na tugon ni Beckett.
Mabilis na ibinaba ni Moreno ang telepono, winakasan ng tawag. Tama na, kulang tayo sa oras. Gusto ng legal team ng gobernador ang ebidensyang nag-uugnay kay Dalton sa mismong lugar ng krimen. Kung wala nun, tuloy ang bitay sa alasons. Mabilis na nag-type si Delacroix sa kanyang telepono. Find location data. We need to place Dalton in Redwood City the night of the murder. Humarap si Emily kay Beckett, nanginginig ang boses. Kung may kahit katiting na katotohanan dito, may utang kang tulong kay Daniel. Ikaw ang naglagay sa kanya sa death row. Huwag mo siyang hayaang mamatay kung inosente siya. Sa isang iglap, may sumilay sa mata ni Beckett, baka konsensya, baka pag-aalinlangan. Ayokong mamatay ang isang inosenteng tao, mahinang sambit niya. Pero hindi sapat ang mga teorya at shell companies. Ipakita niyo sa akin ang hotel records, footage, kahit ano na magpapatunay na naroon si Dalton. Bigla namang tumunog muli ang desk phone ni Moreno. Mabilis niya itong sinagot. Yes, naiintindihan, maghihintay ako. Pagkatapos humarap siya sa lahat, tinakpan ang receiver. Delacroix, may nahanap ang contact mo. Nagping ang burner phone ni Dalton, ilang beses malapit sa Redwood City nung gabing pinatay si Langford. Nakaramdam si Delacroix ng biglang pag-agos ng adrenaline. Saan eksakto? Ipinasa ni Moreno ang tanong, nakinig ng mabuti at dahan-dahang ibinaba ang telepono. Nasa loob siya ng 1 milya mula sa penthouse ni Langford, mismo sa oras ng tinatayang pagkamatay. Tumigil ang mga tawag bigla bandang hating gabi. Napasinghap si Emily, natigil ang hininga. Hindi lang basta naroon si Dalton sa lungsod, nasa delikadong lapit siya sa mismong lugar ng krimen, sa mismong oras na pinatay si Langford. Pinapatunayan ba nito na si Dalton ang pumatay kay Langford? Tanong ni Beckett, bagaman unti-unti nang nawawala ang kumpiyansa sa kanyang tinig. Hindi pa tiyak, dagdag niya. Pero malinaw na may ibang taong naroroon, isang posibleng suspect na hindi man lang natin isinama sa investigasyon. Muling dinampot ni Moreno ang telepono at tinawagan ang legal counsel ng gobernador. Mabilis na isinalaysay ang bagong impormasyon. Maiksi ang tawag, puno ng tensyon at mga salitang legal. Pagkababa niya, wala pa ring masyadong naipapakita sa mukha niya. Nire-review na nila, sabi niya. Maaaring sapat ito para sa pansamantalang stay. Napabulong si Beckett. Kapag napatunayang inosente si Hayes, magiging malaking kahihiyan ito sa publiko. Nasa lahat ng balita ang kaso. Mabilis na tumayo si Emily. Kahihiyan? Buhay niya ang nakataya. Humakbang si Douglas sa pagitan nila, naninigas ang panga. Beckett, kung may natitira ka pang dangal, gawin mo ang tama. Ako ang nanguna sa investigasyon. Ngayon ko lang nakikita kung gaano ito kabilisan. Kung paanong pinilit tayong makahanap agad ng salarin. Sa tingin ko, naloko tayo. Gusto kong makita ang mga call logs, sabi ni Beckett, pero wala na ang dating tikas ng boses niya. Halatang may pag-aalinlangan na. Muling tumunog ang telepono, agad itong sinagot ni Moreno, nakinig ng mabuti, at sa wakas ay tumugon, "Oh, naintindihan ko, salamat." Ibaba niya ang telepono, saglit na pinakalma ang sarili. Inaprubahan ng gobernador ang pansamantalang stay. Mayroon tayong 48 oras para tapusin ang investigasyon. Bumagsak si Emily sa silya, tuluyang bumuhos ang mga luha ng ginhawa. 48 oras, ulit niya, binigyan siya ni Moreno ng maliit na ngiti. Ibig sabihin, hindi itutuloy ngayong araw ang pagbitay kay Daniel Hayes. Kanselado na ang lethal injection. Kung magpapatuloy ang lakas ng ebidensya, maaring baliktarin ang buong hatol. Malalim na bumuntong hininga si Delacroix. At tuluyang bumagsak ang bigat sa kanyang balikat. Salamat sa Diyos, umabot tayo. Walang sinabi si Beckett. Nakakuyom ang mga labi sa isang manipis, hindi mabasang linya. Pero alam ni Emily na kumakalkula na ang isipan niya kung paano niya ililigtas ang sarili.
Pero sa sandaling yon, hindi mahalaga ang reputasyon. Katarungan lang ang mahalaga. Inabot ni Emily ang kamay ni Moreno. Salamat sa pakikinig, sa pagbibigay kay Daniel ng pagkakataon. Tahimik na tumango si Moreno. Hindi ko kailanman ginusto na ako ang magpatupad ng hatol sa isang taong maaaring inosente. Pagkatapos ay humarap siya kina Douglas at Emily. Sumama kayo. Kailangan nating ipaalam kay Hayes. Sabay-sabay silang lumabas ng opisina, dala ng maingat na pag-asa sa bawat hakbang. Para kay Emily, pakiramdam niya ay nawala na ang bigat na matagal na niyang pasan, maaaring mabuhay si Daniel. At marahil lang lalabas din ang tunay na mga salarin. Sa loob ng selda, paikot-ikot si Daniel, hindi mapakali. Mula sa sulok ng silid, pinapanood siya ni Ranger, nakahiga ang ulo sa mga paa at ang matalim nitong asul na mga mata ay sinusundan ang bawat hakbang na puno ng kaba. Matagal nang lumabas si Chaplain Clark matapos ang huling ulat mula sa warden. Naiwan mag-isa sa kanyang mga iniisip, nagsimulang mangamba si Daniel na ang katahimikan ay nangangahulugang wala nang balitang darating. Baka nanlamig na ang lead. Bigla bumukas ang mabigat na pinto. Pumasok si Sandra Moreno, kasunod si Emily, at sa likod niya si Douglas Delacroix. Napatigil si Daniel. Kilala niya ang mukhang iyon. Ang detektive na tumulong maglagay sa kanya sa death row. Agad niyang naramdaman ang takot. Mr. Hayes, wika ni Moreno, kalmado, ngunit may lambing ang tinig. Katatanggap lang namin ng balita mula sa opisina ng gobernador. Dahil sa bagong ebidensya, ipinagpaliban ang iyong bitay. Binigyan ka ng 48 oras na stay habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nakatayo si Daniel, hindi makagalaw. Ipinagpaliban, bulong niya. Ibig sabihin, hindi ako... Tumango si Moreno ng mabagal at matatag. Hindi ka bibitayin ngayong araw. Parang alon ng ginhawa ang tumama kay Daniel. Nang hina ang tuhod niya at agad sumugod si Emily para saluhin siya bago siya tuluyang bumagsak. Ang bigat na binuhat niya sa loob ng maraming oras, araw, taon ay biglang bumigay. Iniwang siya'y lantang-lanta. Ang saya ko, umiiyak si Emily habang yakap si Daniel. Tumalon si Ranger, tumatahol sa tuwa na para bang naintindihan niya ang nangyayari habang ang buntot niya ay kumakaway ng walang tigil. Naglinis ng lalamunan si Delacroix at lumapit. Mr. Hayes, ako si Detective Douglas Delacroix. Ako ang nanguna sa investigasyon ng kaso mo at nandito ako ngayon para sabihin sa iyo, patawad. Napatingala si Daniel, hindi makahinga sa gulat. Ang marinig ito mula sa taong tumulong ipataw ang kanyang kapalaran ay parang panaginip. Naniniwala akong ipinwesto ka, dagdag ni Delacroix. May mga bagay kaming hindi nakita o hindi pinansin. May mga pagdududa akong kinimkim at masyado akong nagtagal bago kumilos. Kasalanan ko yun. Sinabi ko na noon pa, ani Daniel, paus ang tinig. Hindi ko pinatay si Langford, walang nakinig. Ibaba ni Delacroix ang paningin, walang palusot. Hindi ko na kayang baliktarin ang nakaraan, pero ginagawa ko ang lahat ngayon para itama ito. Hinawakan ni Emily ng marahan ang braso ni Daniel. May nakita kaming bagong ebidensya. Isang lalaking ang pangalan ay Marcus Dalton. May koneksyon siya kay Langford. Malapit siya sa lugar noong gabi ng krimen. May mga trail, pera, galaw, digital records, mga bagay na hindi natin nakita noon. Huminga si Daniel ng malalim, nanginginig, puno ng luha ang mga mata. Kaya anong mangyayari ngayon? Tanong niya. Kalmado ang sagot ni Sandra Moreno. Lalaliman pa ng mga investigador ang pagsisiyasat. Kapag napatunayang inosente ka ng mga bagong ebidensya, maari kang ganap na mapawalang sala. Pinisil ni Emily ang kamay niya. Maaring hindi ka lang mabuhay. Maaring makalaya ka. Tiningnan siya ni Daniel, magulo ang damdamin. Sa napakatagal na panahon, ang kalayaan ay parang malupit na ilusyon. Ngayon, nariyan ito, tunay pero nakakakaba. Paano kung bigla na lang itong mawala muli?
Tumahol si Ranger, malumanay, pinutol ang tensyon. Lumapit ang German Shepherd at marahang ipinatong ang isang paa sa binti ni Daniel, humihingi ng pansin. Lumuhod si Daniel, ngumiting may luha sa pisngi at hinaplos ang likod ng tenga ng aso. "Hoy buddy, may oras pa tayo, kita mo?" Tiningnan ni Moreno ang kanyang relo. "Kailangan na nating ilipat ka mula sa selda na ito pabalik sa general population, hindi na death row, pero sa maximum security pa rin. Magkakaroon ka ng pagdinig sa lalong madaling panahon." Lumipat ang tingin niya kina Delacroix at Emily. "Habang naghihintay, pwede kayong magpatuloy sa pagkalap ng ebidensya. Kung magiging maayos ang lahat, maaring tuluyang iurong ng distritong abogado ang mga kaso." Dahan-dahang tumayo si Daniel, pilit pa ring nilulunok ang lahat ng nangyayari. Hinarap niya si Moreno. "Salamat sa pagbibigay ng pagkakataon, sa pagpapaalam na makita ko si Ranger, sa pagturing na seryoso ang lead." Huminga ng malalim si Moreno. "Ginawa ko lang ang pinaniniwalaan kong nararapat sa isang tulad kong nasa ganitong posisyon at taos-puso akong umaasa na inosente ka. Pasensya na sa lahat ng tiniis mo." Pinunasan ni Emily ang luha niya at bahagyang ngumiti. "Babalik pa rin ako. Hindi ako susuko sa iyo." Bumulusok ang emosyon kay Daniel, pag-asa, takot, pasasalamat. Hinawakan niya ang kamay ni Emily. "Emily, kung totoo na nga ito, kung makakalaya ako." Napatingin siya kay Ranger. "Hindi ko alam kung saan ako magsisimula." "Malalaman natin yan," mahinahong tugon ni Emily. "Isang araw sa bawat pagkakataon." Tumango si Moreno sa isang bantay na nasa malapit. Panahon na para ilipat si Mr. Hayes. Tiningnan niya si Ranger at nagdagdag, "Maari siyang manatili hanggang matapos ang papeles. Pero pagkatapos noon, Miss Brooks, kailangan niyong siya'y iuwi." Lumuhod si Daniel at mahigpit na niyakap si Ranger. "Magkikita tayo ulit, buddy," mahinang bulong niya. At sa kaibuturan niya, umaasa siyang hindi lang ito panibagong pangako na puno ng pag-asang maaaring mabigo. Ilang sandali pa, magkasamang inihatid palabas sina Emily at Ranger sa pasilyo. Kumaway si Daniel sa huling pagkakataon bago tuluyang nagsara ang pinto. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi naramdam na parang selda ng katapusan ng silid. Tila isa na itong lugar ng paghihintay. Isang lugar na may kinabukasan. Naiwan si Delacroix, hindi agad umalis. "Hayes," mahinang sabi niya, "may lahat kang dahilan para kamuhian ako, pero gagawin ko ang lahat para lumabas ang katotohanan." Tinitigan siya ni Daniel. "Hindi kita kinamumuhian, galit ako. Nawalan ako ng 5 taon. Pero kung makakatulong ka para maitama ito, gagawin ko," sagot ni Delacroix at lumabas na rin. Mag-isa naupo si Daniel sa bunk, nanginginig pa rin mula sa epekto ng adrenaline. Napatingin siya sa burger na hindi niya pa rin nakakain. Wala pa siyang ganang kumain. Hindi pa ngayon. Pero marahil kapag kumalma na ang lahat, baka maramdaman na naman niyang tao siya. Sa labas tuloy ang ingay ng buhay sa kulungan, mga sigaw ng gwardya, beep ng intercom, kaluskos ng mga susi. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, may nabago. Hindi na matutuloy ang bitay. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, muling naramdaman ni Daniel na buhay pa siya. Mabilis kumalat ang balita ng stay. Sumabog sa emosyon ang mga tao sa labas ng Ironwood Prison. Ang ilan ay galit, ang iba'y nagbunyi. Sumisigaw ang mga taga-suporta ng parusang kamatayan, sinasabing sumuko ang gobernador. Pero ang iba, may hawak na placard na may nakasulat na "Life wins today" at "Innocent until proven guilty." Ay sumisigaw sa tuwa, ang iba'y lumuha ng lantaran. Dumaan si Emily sa gitna ng kaguluhan. Si Ranger ay trotting sa tabi niya. Mabilis ang tibok ng kanyang puso habang sinasalubong siya ng mga reporter. Nagsusumiksik ng mikropono sa kanyang mukha. "Miss Brooks, anong nararamdaman niyo sa pagkaantala? Totoo bang napagbintangan si Daniel Hayes?"
Maghahain ba kayo ng kaso kapag napatunayang inosente siya? Itinaas ni Emily ang kamay para takpan ang mukha. Wala akong komento ngayon. Pakiusap, gusto ko lang makauwi. Bago pa man siya matanong muli, isang lalaki na nakaayos na suit ang humarang sa kanyang daraanan. Eric Stein, Channel 7. Sandali lang. Biglang may malakas na kamay na humawak sa kanyang balikat at hinila siya palayo. Tabi diyan, hayaan ninyong makadaan, sigaw ng isang may autoridad na boses. Isang matangkad na pulis ang naghiwalay sa kumpol ng mga tao. Binigyan ng daan sina Emily at Ranger papunta sa kanyang truck. Tahimik siyang nagpasalamat, saka umakyat sa loob ng sasakyan. Inilak ang mga pinto at nanatiling nakaupo roon saglit, nanginginig. Maamong umungol si Ranger, ramdam ang emosyon niya. Nagawa natin, mahinang sabi niya habang hinihimas ang balahibo nito. Nabigyan natin ng oras si Daniel. Sa isang mabigat na buntong hininga, pinaandar ni Emily ang makina at lumayo mula sa tarangkahan ng kulungan. Naramdaman niya ang ginhawa, ngunit may kasabay itong mas malalim at nakababahalang pakiramdam. Ang lungsod ay malapit ng yanigin. Sa loob ng 5 taon, tinanggap ng mga tao, o baka nga gusto pa nila, ang isang simpleng kasong walang paligoy-ligoy. Ngayon, unti-unti nang lumalawak ang mga bitak at may isang taong maingat na nagplano ng buong panlilinlang. Nagring ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Matutulungan kitang patunayan ang pagiging inosente ni Daniel. Kontakin mo ako. Nakunot ang noo ni Emily. Baka isang scam. Mahilig ang mga mapagsamantala sa mga kasong ganito. Inalala niyang ipadala ito kay Delacroix mamaya. Makalipas ang ilang minuto, nakarating siya sa kanyang maliit na bahay sa gilid ng lungsod. Masikip ang sala, puno ng mga kahong kalahating na puno. Hindi na siya muling nakaayos mula nang iwan niya ang apartment na dati nilang tinitirhan ni Daniel. Hindi na rin pakiramdam ni Emily na tahanan pa ang Redwood City. Nag-ikot-ikot si Ranger, inamoy ang paligid hanggang sa makita ang kanyang walang lamang mangkok. Pinuno iyon ni Emily ng tubig, inilapag, saka bumagsak sa sofa at ibinaon ang mukha sa mga palad. 48 oras, bulong niya. Mayroon tayong 48 oras para patunayan ito. Uminom si Ranger, saka lumapit at mahinahong inilapat ang ulo sa gilid ng sofa. Wala sa sariling hinimas ni Emily ang balahibo nito. Hindi na tayo pwedeng pumalpak. Sa kabilang bahagi ng lungsod, nagmamaneho si Detective Delacroix sa mapuputlang kalsada patungong Redwood City Police Department. Isa lang ang layunin niya, hukayin ang mga lumang kaso, harapin ang katotohanan, at hanapin ang mga detalyeng hindi pinansin ng iba. Habang nakahinto sa pulang ilaw, tiningnan niya ang pinakabagong datos mula sa kanyang contact. Ang mga log ng burner phone ni Marcus Dalton ay puno ng aktibidad malapit sa penthouse ni Langford sa gabing naganap ang krimen. Ang huling na italang tawag ay 12:30 ng madaling araw, ilang minuto bago ang tinatayang oras ng pagkamatay. Pagkatapos noon, katahimikan, hindi na muling ginamit ang telepono. Pagparada niya sa himpilan, huminga ng malalim si Douglas. Alam niya kung anong sasabakan niya, mga kasamahan na ituturing siyang traidor dahil sa pagkwestiyon sa isang kasong kilala ng lahat. Pero ang katotohanan ang mahalaga ngayon. Pumasok siya sa gusali, nilagpasan ang mga unipormadong pulis na kumilala sa kanya at pabulong na nag-usap. Tumungo siya sa maalikabok na records room sa basement at lumapit sa mesa. Kailangan ko ng lahat ng may kinalaman sa kaso ng pagpatay kay Langford, sabi niya sa clerk. Nakunot ang noo ng lalaki. Na-archive na ang mga yon. Kailangan mo ng clearance para... Ipinakita ni Douglas ang kanyang badge. Ito ay opisyal na pagsusuri para sa maling pagkakakulong. Ilabas ang mga file. Namutla ang clerk, nag-type sa keyboard at saka umalis. Makalipas ang 10 minuto,
Bumalik ito dala ang ilang lumang kahon na puno ng alikabok. Pumirma ka rito. Mabilis na lumagda si Douglas, saka binuhat ang mga kahon papunta sa isang bakanting silid interogasyon, isinara ang pinto at nagsimulang magtrabaho. Ang amoy ng lumang papel at panis na hangin ay kumapit sa lahat ng bagay. Isa-isa niyang binuklat ang mga litrato, pahayag at opisyal na buod. Marami sa mga dokumento ay pamilyar, mga saksi na nagsabing may narinig silang sigawan bago maghating gabi, mga kapitbahay na may magkakasalungat na timeline. Pinili lang ng prosekusyon ang mga bahaging tumutugma sa kwento nila. Pagkatapos, may natuklasan si Douglas na kakaiba. Isang ulat na may pamagat na Crime Scene Forensic Analysis #2. May petsang 3 araw matapos ang krimen. Napakurap siya. Isang forensic report lang ang iniharap sa paglilitis. Hindi kailanman isiniwalat ang ikalawang dokumentong ito. Binuksan niya ito. Sa loob, binanggit ang mga bahagyang bakas ng paa na hindi tumugma kay Daniel o kay Langford. May senyales ng puwersahang pagpasok sa bintana na konektado sa fire escape. At ang pinakanakakabigla, may bakas ng pulbura ng baril na hindi tumutugma sa armas na nakita sa eksena. Mabilis ang tibok ng puso ni Douglas. Laging sinasabi ng kwento na nasaksak si Langford hanggang sa mamatay. Bakit may pulbura ng baril? Isang huling tala ang nagpalamig sa kanyang pakiramdam dahil sa issue sa chain of custody, hindi isinama ang mga sample na ito sa pangunahing case file. Mabilis niyang isinara ang folder, galit na galit. Ang ulat na ito ay tila nagsasaad ng ibang salarin o di kaya'y isang tangkang karahasan. Maaring may baril na sangkot. Baka may pumasok sa unit. Maaring tinakot si Langford at ang pananaksak ay isa lang bahagi ng buong kwento. May sinadyang magtago ng ebidensyang ito. Baka bawal ilabas ang mga file na ito. Pero iniisip ni Douglas na hindi siya pipigilan ng departamento ngayon. Hindi pa, kahit paano. Bumalik siya sa clerk. "Ire-record ko ito bilang bahagi ng active case review," aniya. "Ililista mo ako bilang lead." Nag-alinlangan ng clerk ngunit tumango rin nang makita ang determinasyon sa mga mata ni Douglas. Pagbalik sa kotse, naupo si Douglas saglit, nakatingin sa mga kahon. Bakas ng paa, pilit na pagpasok, pulbura, itinagong ebidensya. May isang taong ginawa ang lahat para palabasin si Daniel Hayes ang may sala. Pero unti-unti nang lumilitaw ang katotohanan. At alam ni Douglas, maaaring ito na ang susunod na mahalagang ebidensyang tuluyang magliligtas kay Daniel. Tumingin siya sa orasan, 12:30 ng tanghali. Mayroon pa silang hanggang 11 ng umaga, 2 araw mula ngayon, bago tuluyang mawala ng bisa ang stay order. Umaasa siyang sapat pa ang oras na yon. Samantala, nakatayo si Franklin Beckett sa tabi ng bintana ng kanyang opisina sa downtown Redwood City, hawak ang cellphone sa tainga. Bilang Assistant District Attorney na nag-usig kay Daniel, sinusubukan na niyang kontrolin ang mga epekto ng bagong pag-usisa. "Naiintindihan ko po, Sir," aniya mahinahon ang tono. Muling sinusuri ang lahat. Tumigil siya sandali. "Siyempre, handa ang team ko na tumulong sa abot ng aming makakaya." Pagkababa ng tawag, ibinagsak niya ang telepono sa mesa. Galing iyon mismo sa district attorney na malinaw na ipinaalam na si Beckett ang mananagot kapag napatunayang inosente si Daniel Hayes. Nanganganib na ang mga reputasyon sa politika. Ang paglilitis kay Daniel ay isa sa pinakamalalaking kaso sa karera ni Beckett. Kapag nagsimulang lumitaw ang mga bitak, maaaring ibunton ng opisina ng DA sa kanya ang sisi sa mga ebidensyang hindi naayos. Binalikan niya sa isip ang mga pangyayari 5 taon na ang nakalilipas. Si Raymond Langford, ang biktima, ay isang makapangyarihang tao na may malalalim na koneksyon sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan.
Noong panahong iyon, walang nagtangkang questionin ang pagkakasala ni Daniel. Pero ngayon, unti-unting nababagabag si Beckett sa mga bagong tala ng tawag at mga bulong tungkol sa nawawalang ebidensyang forensik. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang isang kabataang lalaki na halatang tensyonado, si Ryan Corrigan, isa sa mga junior attorney. "Sir, ang Redwood Press ay maglalabas ng pangunahing balita bukas." Iniabot niya ang isang printout. "Detective Delacroix, natagpuan ang nawawalang ebidensya sa kaso ni Hayes, nais nilang makuha ang iyong pahayag." Nagmikit ang mga mata ni Beckett. Nawawalang ebidensya? Malamang ito ang ikalawang ulat mula sa crime scene na hindi niya kailanman nakita. Malinaw na malalim ang paghuhukay ni Delacroix. Sinabi nilang may mga bakas ng paa at pulbura ng baril na hindi kailanman nabanggit sa paglilitis. Paliwanag ni Corrigan. Kung totoo ito, sisirain nito ang kredibilidad ng prosekusyon. Napamura si Beckett at nagsimulang maglakad-lakad sa loob ng silid. "Kontakin mo ang forensics team," utos niya. "Alamin kung sino ang nagproseso ng ikalawang ulat na iyon at hanapin ang huling mga nakontak ni Marcus Dalton. Kung tunay ngang nasa Redwood City siya noong gabi ng krimen, kailangan nating patunayan o pabulaanan iyon." Tumigil siya sa paglalakad at tumingin ng diretso kay Corrigan. "Sa ngayon, mukha tayong mga hangal o mas masahol pa." Nagsulat si Corrigan ng mga tala. "At kung talagang sangkot si Dalton." Pumikit si Beckett, ramdam ang kumakabog na sakit sa kanyang sentido. "Kung ganoon, kailangan nating harapin ang katotohanan. Maaaring mali ang taong nahatulan. Kakailanganin nating ilipat ang sisi, marahil sa mga kasamahan ni Langford o sa mga investigador na nagtulak sa maling direksyon." Ganon ang laro. Pagkaalis ni Corrigan, napaupo si Beckett sa kanyang upuan, lupaypay. Ang dating matibay na kaso ay unti-unting gumuho. Binalikan niya sa isip ang paglilitis. Buo ang tiwala niya noon sa bahagyang fingerprint na natagpuan sa kutsilyo. Pinaniwalaan ng hurado ang kwento na galit si Daniel dahil sa isang pumalyang kasunduan sa negosyo. Ngunit ang totoo, marami ring kaaway si Langford. Hindi man lang nabanggit ang kanyang mga tiwaling kasosyo. Tinanong ni Beckett ang sarili kung naging bahagi siya ng isang pagtatakip o sadyang bulag sa mga katotohanan. Isang alaala ang bumalik sa kanya. Bago pa man magsimula ang paglilitis, isang malaking negosyanteng real estate ang bumisita para purihin siya sa kanyang trabaho. Isa ba yung paraan para itago ang isang bagay? Tinitigan niya ang telepono. Marahil sa kauna-unahang pagkakataon, maaari pa niyang itama ang mga mali. Kung ipinapakita ng ebidensya na pinagplanuhan ang pagbibintang kay Daniel, mas pipiliin niyang tumulong ituwid ito kaysa maalala bilang taong nagsakripisyo ng inosente. Dinampot niya ang kanyang coat at lumabas ng opisina. May tinutungo siya, ang Law Enforcement Data Center, kung saan maaaring mayroon pang nakatagong digital records ng mga tawag at transaksyon. Kung may makuha siyang koneksyon ni Dalton o ng iba pa sa pagkamatay ni Langford, ibibigay niya ito kay Delacroix. Maaaring ito ay tungkol sa pagtubos o marahil ito na lang ang huling pagkakataon para protektahan ang kanyang pangalan. Samantala, sa maximum security section ng Ironwood Prison, nakaupo si Daniel sa kanyang makitid na kama, hindi mapalagay. Halos hating gabi na. Patuloy ang maingay na ugong ng matitinding ilaw sa kisame. Magulo ang naging araw mula sa paghahanda sa pagbitay hanggang sa pagtanggap ng biglaang pansamantalang pag-antala. Inusisa siya ng mga opisyal at lumagda siya sa mga bagong dokumento. Dumaan si Chaplain Clark, umalis na sina Ranger at Emily, ilang oras na ang nakalipas. Sinubukan ni Daniel na magpahinga, ngunit hindi tumigil sa pag-ikot ang kanyang isipan. May narinig siyang mga yabag, tumigil ang isang guwardiya sa harap ng kanyang selda. "Hayes, gising ka pa ba?"
Umupo si Daniel. Oo, mahinang sagot niya. Tiningnan siya ng guwardiya ng may kabaitan. Gusto ko lang sabihin, masaya akong narito ka pa. May usap-usapan na baka inosente ka talaga. Bahagyang ngumiti si Daniel. Salamat! Tumango ang gwardiya at lumakad palayo. Humiga ulit si Daniel, ipinikit ang mga mata. Napunta ang isip niya kay Ranger. Naalala niya ang unang beses na nakita ang German Shepherd sa ampunan, kumakawag ang buntot, nakatayo sa likod ng malamig na rehas, tila tahimik na nagmamakaawang mabigyan ng pangalawang pagkakataon. Pareho kaming nakakulong, naisip ni Daniel, pero siya mas nauna pang pinalaya. Sa wakas, nilamon siya ng pagod, mahimbing siyang natulog, mas payapa kaysa sa nakalipas na mga taon. Bago sumikat ang araw, isang panaginip ang gumising sa kanya. Tumatakbo siya sa tabi ni Ranger sa kahabaan ng Redwood Creek, walang tali, walang bakod, ganap na malaya. Pagkaupo niya, napansin niyang may isa pang gwardiya sa labas ng pinto ng selda. "Hayes!" tawag ng gwardiya. "May natanggap kaming update. Ililipat ka na mula maximum security papunta sa pre-release holding para sa pagdinig." Bumilis ang tibok ng puso ni Daniel. Ngayon na? Ganun na nga, gusto kanilang maging handa sa loob ng 1 oras. Tumayo si Daniel, kumakabog ang dibdib. Ang salitang pre-release ay nagdulot ng bugso ng pag-asa. Ibig bang sabihin nito'y nagsisimula na silang maniwala na wala siyang sala? Isang prison van mula Ironwood ang naghatid sa kanya papunta sa county courthouse. Wala nang media ngayon, puro katahimikan ng maagang umaga. 2 opisyal ang umalalay sa kanya papasok sa isang lihim na tagiliran ng gusali, malayo sa mga kamera. Kumikislap ang marmol na sahig sa ilalim ng mga ilaw. Ibang-iba ang pakiramdam habang naglalakad siya sa mga pasilyong iyon na may tanikala sa katawan. Sa dulo ng pasilyo, naghihintay si Emily sa isang bangko, nakamaong at simpleng sweater. Nakalugay ang buhok niya sa isang maluwag na tali. Agad siyang tumayo at lumapit kay Daniel. Binalewala ang pagharang ng gwardiya at hinawakan ng kanyang mga kamay. Hindi pinayagan si Ranger na pumasok, pero sa basa sa bahagi ng kanyang sweater, malinaw na malapit lang ito, marahil nasa kotse o kakadating pa lang. "Ayos ka lang ba?" tanong ni Emily, puno ng pag-aalala ang tinig. Tumango si Daniel, mas matatag ang pakiramdam niya kaysa sa mga nagdaang araw. Mas mabuti kaysa kahapon. "Anong nangyayari?" tanong ni Emily. "May emergency hearing," mabilis niyang sagot. "Si Judge Alvarez ang mamumuno. Nandito sina De La Croix ang warden at pati si Assistant D.A. Beckett para ipresenta ang bagong ebidensya." Napakurap si Daniel. Nakikipagtulungan si Beckett? Nagkibit balikat si Emily. Mukhang napagtanto na niyang lampas na ito sa pagprotekta sa sarili niyang pangalan. Kung talagang itinago ang pangalawang forensic report, pwedeng palayain ka ng huwes sa piyansa o tuluyan ng ibasura ang mga kaso kung sapat ang lakas ng ebidensya. Hinawakan ni Daniel ang kamay niya. "Hindi ka natulog magdamag." "Ano?" Napalunok si Emily. "Araw-araw akong pwedeng hindi matulog basta makalaya ka lang." Lumapit ang isang bailiff. "Oras na, handa na ang huwes." Sa loob ng silid hukuman, bumalot ang katahimikan sa paligid. Umupo si Judge Alvarez sa mataas na upuan, seryoso ang mukha. Dinala si Daniel sa mesa ng depensa. Sa kanyang gulat, may bagong abogado mula sa Public Defender's Office na nakaupo sa tabi niya na italaga matapos bumitiw ang kanyang dating tagapagtanggol. Nakita sa mukha ng bagong abogado ang focus at determinasyon. Sa kabilang panig ng silid, mag-isa si Beckett. Wala na ang dating kumpiyansa sa sarili. Nakatayo si Detective De La Croix sa likuran niya, hawak ang mga folder. Naroon din sina Sandra Moreno at 2 opisyal mula sa Governor's Council, isang kakaibang grupo, mga taong dating magkalaban na ngayoy pinagbuklod ng bigat ng isang posibleng kawalang katarungan. Tiningnan ni Judge Alvarez ang paligid.
Narito tayo ngayon upang biglaang repasuhin ang bagong tuklas na ebidensya kaugnay sa pagkakakulong ni Daniel Hayes. Mr. Beckett, ikaw ang nanguna sa orihinal na prosekusyon, pakiikling ilahad ang sitwasyon. Tumayo si Beckett at tumikhim. Kagalang-galang, mula nang ipagkaloob ang stay of execution kahapon, may ilang mahahalagang ebidensya ang lumitaw. Una, nagpapakita ang mga tala ng tawag na ang isang lalaking nagngangalang Marcus Dalton, isang kilalang sangkot sa mga mararahas na kontratang krimen, ay nasa loob ng 1 milya ng pinangyarihan ng krimen sa oras ng pagpatay. Nagpatuloy siya, ikalawa, lumalabas na may isang pangalawang forensic report mula sa parehong eksena na hindi kailanman iniharap sa paglilitis. Nasa loob nito ang ebidensya ng mga bakas ng paa na hindi tumutugma kay Mr. Hayes at posibleng bakas ng pulbura. May dahilan din para maniwala na ang bahagyang fingerprint sa kutsilyo ay maaaring hindi konektado sa mismong krimen at maaaring mula sa ibang pagkakataon pa ito na transfer. May marahang bulong ng pagkagulat sa silid. Tinaas ng huwes ang kilay. Inaamin mong itinago ang impormasyong ito? May halong hiya at katapatan ang boses ni Beckett. Hindi ko masasabi kung sino ang nagtago nito, pero ni Aconi, ang depensa, ay hindi kailanman nakatanggap ng report na iyon. Sa lahat ng ito, inamin ng Estado na wala ng matibay na batayang legal ang hatol kay Mr. Hayes. May biglang hingang narinig sa likod ni Daniel, marahil si Emily. Nanatili siyang tulala, nilamon ng bigat ng pag-amin ni Beckett. Bumaling si Judge Alvarez sa depensa. Mr. Boucher, bilang kasalukuyang tagapagtanggol, nais mo bang magsumit ng mosyon? Tumayo si Boucher na may kumpiyansa. Opo, kagalang-galang. Hinihiling naming agad na ibasura ang hatol laban kay Mr. Hayes at palayain siya habang hinihintay kung magkakaroon ng retrial o tuluyang pagtatanggal ng kaso. Inamin na ng Estado ang mga seryosong kahinaan sa orihinal nitong kaso. Bumalik ang tingin ng huwes kay Beckett. Tutol ba ang Estado sa mosyong ito? Nag-alinlangan si Beckett sa kaumiling. Hindi po, hindi na namin ipaglalaban ang dating hatol. Yumuko si Judge Alvarez. Kung ganon, wala akong nakikitang dahilan para patuloy pang ikulong si G. Hayes. Ibinaba niya ang martilyo ng korte. Mosyon, pinagtibay. Mr. Hayes, pinalalaya ka sa bisa ng iyong sariling pagkilala habang hinihintay kung may ihahain pang mga kaso ang Estado. Sa tingin ko, wala na. Humihingi ng paumanhin ng korte na ito sa kawalang katarungang iyong naranasan. Umalingaw-ngaw sa taingan ni Daniel ang tunog ng martilyo ng huwes na parang kulog. Lumapit ang mga gwardya at inalis ang mga posas niya. Sa isang saglit na parang panaginip, pakiramdam ni Daniel ay parang gumalaw ang buong mundo sa ilalim ng kanyang mga paa. Nagpalakpakan sina Emily at ang iba pang nasa loob ng korte. Namblur ang paningin ni Daniel dahil sa luha habang tumingin kay Emily. Dali-daling lumapit si Emily at niyakap siya sa harap ng lahat. Nagkatinginan sina Delacroix at Moreno, halatang nakahinga na rin. Pati si Beckett na dating matatag sa paniniwala niya ay tila tahimik na tinanggap ang lahat. Malalim ang hininga ni Daniel. Hindi na siya hinaharap sa bitayan, hindi na rin siya bilanggo. Malaya na siya. Ang gusaling dati sumisimbolo ng parusa at wakas, ngayoy tila naging lugar ng bagong simula. Tumingin siya sa pulang bakas sa kanyang mga pulso mula sa posas. 5 taon, bulong ni Emily, nanginginig ang tinig. Uuwi ka na. Hinalikan niya ng marahan ang noo nito, hirap pa ring paniwala ang totoo ang lahat. Oo, mahina niyang sagot. Uwi na tayo. Lumabas sila sa ilalim ng sikat ng araw. Halos nakakasilaw ang liwanag. Mahigpit ang kapit ni Emily sa kanyang braso, parang natatakot na bigla siyang maglaho. Nakahilera ang mga news crew. May mga reporter na nagbibigay ng live update, kinukuhanan ng bawat segundo ng paglalakad ng isang taong minsang nakatakdang bitayin.
Ngayon ay malaya na. Nakaparada malapit ang truck ni Emily. Naghihintay si Ranger sa loob. Pagkabukas ng pinto, lumundag palabas ang German Shepherd na tila pilak ang kulay, tumatakbo palapit kay Daniel sa sobrang tuwa. Napaigik ang mga tao habang tumalon ang malaking aso papunta sa mga bisig ni Daniel. Lumuho si Daniel at isinubsob ang mukha sa makapal na balahibo ng aso. Nanginig ang kanyang katawan sa paghikbi, 5 taon ng takot at sakit ang tuluyang lumabas. Hindi nila pinansin ni Emily ang mga reporter na nagtatanong. Wala silang gustong ipaliwanag, hindi pala ngayon. Ang gusto lang nila ay katahimikan habang bumubukas ang daan ng mga tao para sa kanila, nagtungo sila sa truck. Dahan-dahang nagmaneho si Emily, hindi na nagmamadali. Magaan ang kanyang puso at sa kauna-unahang pagkakataon sa maraming taon, bukas na muli ang landas sa harapan nila. Tumingin si Daniel sa bintana, tinatanaw ang Redwood City na parang unang beses pa lang niya ito nakikita. Marami nang nawala sa mga lumang tindahan, pinalitan ng mga modernong kafe at kainan. Isang matayog na gusali ang ngayon nakatayo kung saan naroon dati ang kanyang apartment. Marami na ang nagbago, naramdaman niya ang lungkot at pagkamangha. Patuloy na umikot ang mundo kahit wala ako, isip niya, puno ng sakit at maingat na pag-asa ang dibdib. Sumulyap si Emily sa kanya, halatang nararamdaman ang lungkot sa kanyang mukha. Makakahanap tayo ng paraan, mahina niyang sabi. May oras ka na ngayon, tayong dalawa. Tumango si Daniel at marahang ipinatong ang kamay sa ulo ni Ranger. Masaya itong humihingal, nakaupo sa pagitan nila. Gusto ko sanang dumiretso muna sa bahay mo kung ayos lang, sabi ni Daniel. Wala na akong matutuluyan. Siyempre, sagot ni Emily, nanginginig ang boses. Bahay mo rin yon kung gugustuhin mo. Gusto ko, mahina niyang sagot, puno ng pasasalamat ang mga mata. Pumarada sila sa driveway ng isang simpleng bahay na may isang palapag at maliit na bakuran. Sa loob, napansin ni Daniel ang mga kahong nakasalansan sa mga sulok, senyales na maging ang buhay ni Emily ay hindi rin naging maayos nitong mga taon. Dahan-dahan siyang naglakad sa loob, pinagmamasdan ang mga litrato at muebles. Isang larawan ang tumawag ng pansin niya. Silang dalawa, nakangiti sa isang hiking trip, kuha bago gumuho ang lahat. Itinago pa rin iyon ni Emily sa lahat ng taon na lumipas. Dinala siya ni Emily sa isang guest room na puno ng kahon at kung ano-anong gamit. Plano ko na sanang lumipat, pag-amin niya, may alinlangan sa tinig. Pero kung gusto mong manatili, ikakansela ko ang lease. Umiling si Daniel, hindi na kailangang guluhin ang lahat. Masaya na akong hindi ako nakakulong. Bahagya siyang natawa si Emily, nanginginig ang tawa. Kakailanganin mo ng damit. Pwede tayong mamili mamaya o bukas. Gusto ng media ng pahayag. Tumatawag na rin ang mga abogado tungkol sa posibleng demanda. Sa susunod na lang, banayad niyang sagot. Kailangan ko muna ng kaunting panahon. Tumango si Emily, nangingilid ang luha. Kunin mo ang lahat ng oras na kailangan mo. Lumabas siya ng silid at pumasok si Ranger. Inikot ng German Shepherd ang silid, saka idinantay ang katawan sa binti ni Daniel. Umupo si Daniel sa kama at humugot ng isang mahabang, hindi matatag na buntong hininga. Malaya na ako, bulong niya sa sarili, sinusubukang paniwalaan ito. Binuksan niya ang mga kurtina. Sa labas, nakita niya ang isang magulong damuhan, isang bakod na kahoy at sa kabila nito, isang maayos na hardin ng kapitbahay. Isang normal, tahimik na tanawin, malayo sa malamig at walang kulay na piitan. Dinilaan ni Ranger ang braso niya. Banayad na ngumiti si Daniel at hinaplos ang balahibo ng aso. Magkasama na ulit tayo, boy. Nasira ang katahimikan ng pag-vibrate ng isang cellphone. Tiningnan niya ito, ang lumang spare phone ni Emily, ang ibinigay nito sa kanya. May mensahe mula sa hindi kilalang numero na lumitaw sa screen.
May target ka pa rin. Alam na ng mga kasosyo ni Langford na nakalaya ka. Mag-ingat ka. Nanigas ang panga ni Daniel. Muling sumiklab ang malamig na takot sa dibdib niya. Hindi pa tapos ang bangungot na isip niya. Ang mga taong nasa likod ng pagkamatay ni Langford at ng maling paratang sa kanya ay malaya pa rin. Kung gusto nilang mawala siya noon, baka itinuturing pa rin siyang banta ngayon. Pero tumanggi siyang mabuhay sa takot, hindi pagkatapos ng 5 taong pagkakakulong sa death row. Isinilid niya ang telepono sa bulsa at lumabas ng silid upang puntahan si Emily sa sala. Ano man ang darating, handa na siyang harapin ito. Isang bagong yugto na ang nagsisimula. Hindi tiyak, oo, pero puno ng posibilidad. Ang mga sumunod na araw matapos ang kanyang paglaya ay parang isang buhawi, mga pulong legal, balita sa media at ang mabagal at kakaibang proseso ng pag-aangkop sa buhay sa labas ng kulungan. Naglunsad ng malawakang investigasyon ang opisina ng District Attorney ng Redwood City kaugnay sa pagpatay kay Raymond Langford. Lumabas ang mga bagong lead na nagtuturo sa mga kasosyo niya sa negosyo na posibleng sila ang nagplano ng kanyang kamatayan at ginamit si Daniel bilang madaling masisi. Si Detective Delacroix na ngayon ay kinikilala ng marami bilang bayani ng lungsod ang naitalagang mamuno sa isang espesyal na task force. Sa pag-usad ng investigasyon, nadiskubre niya ang sunod-sunod na suhulan na nag-uugnay sa mga tiwaling pulis at marahil pati mga huwes sa sabuatan. Ang kasong minsang inakalang simple ay tila bahagi pala ng mas malawak na operasyon. May mga naniniwalang nais umalis ni Langford sa grupo, habang ang iba na may naniniwalang may mas makapangyarihang tao na nais siyang alisin upang maagaw ang kontrol. Si Emily ay nahati sa pasasalamat at pagkabigo. Bagaman magaan ang kanyang pakiramdam na nakauwi na si Daniel, nasasaksihan niya kung paanong nahihirapan itong harapin ang mga simpleng bagay sa araw-araw. Ang simpleng pamimili ng pagkain ay tila napakalaki ng hamon para sa kanya. Ang masisikip na pasilyo sa grocery ay nagpapaalala kay Daniel sa nakakasakal na pila sa kulungan. Sinikap ni Emily na palaging malapit si Ranger upang mapawi ang kaba niya, pero hindi naman palaging pwedeng isama ang aso sa lahat ng lugar. Isang umaga, nagising si Daniel na basang-basa ng pawis, mabilis ang tibok ng puso. Napanaginipan niyang tuloy pa rin ang bitay, walang nagsabi sa kanya na naantala na ito. Hinila siya ng mga gwardya papunta sa execution chamber. Pumunta siya sa kusina kung saan nagtitimpla ng kape si Emily. Napansin nito ang panginginig ng kanyang mga kamay. "Masamang panaginip?" tanong niya. "Oo," mahina niyang sagot habang umuupo sa silya. Lumapit si Ranger at humiga sa tabi niya, dahan-dahang kumakawag ang buntot. Umupo si Emily sa tabi niya. "Nabasa ko na may therapy programs ang Innocence Foundation," sabi niya ng banayad. "May suporta sila para sa mga na-exonerate." Itinaas ni Daniel ang kamay, pinutol ang sasabihin nito. "Alam kong gusto mo lang tumulong, pero gusto kong pagdaanan ito sa sarili kong paraan, sa sarili kong bilis." Tumango si Emily na uunawaan. "Ang gusto ko lang malaman mong hindi mo kailangang harapin ito mag-isa." Napangiti si Daniel, pagod ngunit taos. "Alam ko." Kinahapunan tumawag si Delacroix. "Nahanap at naaresto na namin si Marcus Dalton," ani Delacroix, may halatang kasiyahan sa boses. "Nagtago siya sa isang lupa sa labas ng estado gamit ang peking dokumento. Unti-unti na naming nabubuo ang mga piraso. Kapag napatunayan namin ang koneksyon niya sa krimen, magiging opisyal ang iyong pagiging inosente." Bumilis ang tibok ng puso ni Daniel. Magpapatotoo ba siya na ako'y pinagplanuhan? "Masasabi natin yan sa tamang panahon," sagot ni Delacroix, "pero hindi na namin siya pakakawalan. Isa pa, pinag-uusapan ng estado ang restitution. Maaaring alukin ka ng kabayaran sa pinagdaanan mo."
Sumandal si Daniel sa dingding, mababa ang boses. Wala akong pakialam sa pera. Gusto ko lang mabawi ang buhay ko. Naiintindihan ko, sagot ni Delacroix. Pero minsan, ang settlement na lang ang pinakamalapit nilang maibigay bilang paghingi ng tawad. Binaba ni Daniel ang tawag, hindi tiyak kung ano ang dapat maramdaman. Walang halaga ng pera ang makapapalit sa 5 taon na ninakaw sa kanya. Mga kaarawang hindi na ipagdiwang, panahong nawala kay Emily, mga tahimik na Pasko. Wala nang maaaring bumalik, ngunit unti-unti lumilitaw na ang katotohanan. Makaraan ng 2 linggo, bumigay si Dalton. Sa ilalim ng presyon, inamin niyang si Langford ay naghahanda ng isiwalat ang katiwalian na konektado sa malalaking interes sa negosyo. Binayaran si Dalton upang isagawa ang pagpatay at ayusin ang eksena para ibintang kay Daniel gamit ang kutsilyong may fingerprint na ni Daniel. Pinangalanan ni Dalton ang 3 mayayamang negosyanteng konektado sa lumalagong merkado ng real estate sa Redwood City. Nang naging publiko ang kanyang pag-amin, nagulantang ang buong lungsod. Nagsimula ang mga investigasyon laban sa mga pangunahing opisyal sa iba't ibang departamento. Nagbigay si Beckett ng pampublikong paghingi ng tawad kay Daniel sa telebisyon. Iginiit niyang hindi niya alam ang tungkol sa tinagong forensic report. Ngunit kahit ganoon, tuluyan nang natapos ang kanyang karera. Sabay na pinanood ni Daniel at Emily ang balita, magkahawak ang mga kamay habang nakahiga si Ranger sa paanan nila. Nalinis na ang pangalan ni Daniel, pero hindi tagumpay ang naramdaman niya. Mas komplikado ito, napakaraming nawala, ngunit ang mapanood na nagbabayad na ang mga tiwali ay nagbigay sa kanya ng kaunting pagsasara. Pagkalipas ng 1 buwan, pinasikatan ng araw ang daanang trail sa Redwood Creek. Nakatayo si Daniel na may hawak sa tali ni Ranger. Pinagmamasdan ang pagsayaw ng liwanag sa ibabaw ng tubig. Naglakad si Emily sa tabi niya, hinipan ng banayad na hangin ang kanyang buhok. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang makalaya si Daniel, bumalik sila sa lugar na minsang naging tahanan ng kanilang mga pangarap. Ito ang parke kung saan araw-araw nilang pinapasyal si Ranger bago gumuho ang lahat. Huminga si Daniel ng malalim sa malamig at preskong hangin. Nakat-shirt lang siya at maong payak ngunit puno ng kahulugan ang bawat hakbang sa ilalim ng bukas na langit. Tumatahol ng masaya si Ranger habang tumatakbo sa batuhang daan. Kumakawag ang buntot sa bawat hakbang, humihinto paminsan-minsan para amuyin ang mga ligaw na bulaklak sa gilid ng landas. Lumapit si Emily. "Ayos ka lang ba?" Tumango si Daniel, nasasalamin sa kanyang mga mata ang liwanag ng araw. "May masasamang panaginip pa rin, pero kapag nandito ako kasama ka at si Ranger, mas gumagaan ang pakiramdam." Ngumiti si Emily at ipinalupot ang braso sa kanyang braso. "Iniisip naming kumuha ng isa pang aso. Alam mo yon, para may kasamang maglaro si Ranger." Biro niya, naalala ang planong matagal na nilang napag-usapan noon. "Pero baka unahin muna natin ang bawat hakbang." Tumingin si Daniel sa kanya, may init sa mga mata. "Oo, isang araw sa bawat pagkakataon." Humarap siya sa creek, pinagmamasdan ng agos na nagdadala ng mga nalaglag na dahon at maliliit na sanga pababa ng batis. Paalala ito sa kanya na ang buhay ay patuloy, palaging pasulong. Sa di kalayuan, may papalapit na pamilyar na figura. Si Delacroix iyon, nakabihis ng simple, may banayad ng ngiti sa labi. Nagtanong ito kung pwede siyang sumama sa kanila ngayong araw. "Magandang umaga," bati ng detektive habang kumakaway. Tumango si Daniel ng bahagya. Wala na ang dating paninikip sa dibdib tuwing kasama si Delacroix. Sa nakalipas na buwan, parang nabuo na rin ang isang uri ng tiwala sa pagitan nila. "Salamat sa pagpunta," sabi ni Daniel. Lumuhod si Delacroix at hinaplos si Ranger. "Uy, hello girl?"
Pagangat niya ng tingin, nagsalita siya. Narinig mo na ba ang bago? Dumating na ang final indictments. Yung 3 lalaking binanggit ni Dalton. Naaresto na silang lahat. Gumuho na ang buong sabwatan. Huminga ng malalim si Daniel. Tapos na. Bahagyang kumibit balikat si Delacroix. Maaaring may matuklasan pa, pero ang pinakamasama ay nalampasan na natin. Saka siya nagdagdag, may tunay na pagsisisi sa tinig, may utang sayo ang Redwood City, pati ako. Yumuko si Daniel at kinamot sa likod ng tainga si Ranger, pagkatapos ay tumingin siya kay Delacroix. Hindi na natin mababalik ang nakaraan, pero pwede nating pigilan na mangyari ulit ito sa iba. Kung gusto mong itama ang mga bagay, maghukay ka pa, lumaban ka para sa mga katulad ko. Tumango si Delacroix, seryoso ang muka. Ipinapangako ko. Inalis ni Emily ang tali kay Ranger saglit at pinanood itong tumakbo palayo sa damuhan. Pagkatapos ay bumaling siya kay Daniel. May natanggap tayong sulat mula sa State Compensation Board. Nag-aalok sila ng settlement para sa pinagdaanan mo. Bahagyang kumibot ang balikat ni Daniel. Hindi maaayos ng pera ang lahat, pero baka makatulong para makapagsimula ulit. Makahanap tayo ng lugar na mas maluwag para kay Ranger. At baka makapagsimula ako ng isang bagay, siguro isang non-profit para tumulong sa mga tulad ko. Hinawakan ni Emily ang kanyang kamay. Gustong-gusto ko yang ideya. Banayad na pinisil ni Daniel ang kanyang mga daliri. Hindi ko kinayang lampasan ito kung wala ka. O si Ranger. Nanginig ang boses ni Emily. Kahit gaano kasama ang naging sitwasyon, hindi ka nawala sa puso ko. Uminit ang dibdib ni Daniel. Naalala niya ang mahahabang gabing puno ng pag-asa sa kulungan, kung saan tanging alaala ng mukha ni Emily at ng tapat na mata ni Ranger ang naging sandigan niya para magpatuloy. Ngayon, ang pagmamahal na iyon ay narito tunay buhay, naglalakad sa tabi niya. Umatras ng ilang hakbang si Delacroix upang bigyan sila ng kaunting espasyo. Idinantay ni Emily ang kamay sa pisngi ni Daniel. Ang dami nating panahong nawala, bulong niya. Lumapit si Daniel, ipinagdikit ang kanilang mga noo. Wala na tayong palalagpasin pa. Bumalik si Ranger, tumatakbong paikot-ikot sa tuwa, umalingaw-ngaw sa kagubatan ang kanyang tahol, tila isang panawagang magpatuloy. Natawa sila at sumunod sa kanyang yapak, magkatabi sa paglalakad, hindi na sinusundan ng anino ng kawalang katarungan, kundi ginagabayan ng panibagong pag-asa. Sa malambot na liwanag ng umaga, sa gitna ng lagaslas ng dahon at mahinang agos ng batis, narating ni Daniel ang isang sandali ng kapayapaan. Patuloy pa ring may aninong dala ang nakaraan, at ang lungsod na iniwan nila ay patuloy pang naghihilom. Ngunit dito, sa tahimik at banal na espasyong ito, naroroon ang paghilom. Hinawakan ni Daniel ang kamay ni Emily. Tumakbo si Ranger sa unahan. Malawak ang landas, sinisinagan ng araw. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Daniel ang isang bagay na matagal na niyang hindi nadama, pag-asa. Magkasama silang naglakad, iniiwan ang mga pilat ng kahapon, dala-dala ang lahat ng kanilang nalampasan. Ang kanilang mga bakas ay magkatabing naiukit sa lupa, palatandaan ng simula ng isang bagong yugto. Isang paglalakbay na hindi na itinatakda ng simpleng pagkaligtas, kundi ng layunin. Sa ilalim ng kalangitang dating tila walang patawad, nagpatuloy sina Daniel at Ranger, hindi na bilang bilanggo at alaga, kundi bilang magkasamang nakaligtas, bawat isa ay tagapagdala ng katotohanan sa kanya-kanyang paraan. Si Ranger, tapat at matapang, ay hindi lang basta naghintay sa kanya. Siya ang tumulong para maibalik siya sa tahanan. Siya ang tinig na nawala kay Daniel, ang pintig ng puso na patuloy na tumibok nang tumigil na ang lahat. Ang pagtubos ni Daniel ay hindi dumating sa anyo ng magarbong talumpati o biglaang swerte. Dumating ito sa katapatan ni Ranger, sa walang kondisyong pagmamahal ni Emily at sa tapang ng mga taong nangahas questionin ang katotohanan.
Dahil sa kanila, hindi lang siya pinalaya, ibinalik din sa kanya ang sarili. At ang kwentong ito ay paalala. Minsan, hindi ang malalakas na tinig ang tunay na bumabago sa lahat. Minsan, ang mga tahimik na naghintay, naniwala at nanatili ang siyang tunay na nagpapabago sa mundo. Kay Ranger, natagpuan ni Daniel ang isang bagay na hindi matitinag. At sa pagkapit niya sa kanya, hinawakan din niya ang lahat ng pinakamahalaga.